mga angonger, ayan, welcome back to my channel. So, for today's video, tayo ay nakauwi na ng Cavite. And actually, nag-jogging ako today, na night. Oo, nakakaano na tayo. Kita nyo ba? 8,500 pa lang naman. Pero, uuwi pa kasi tayo, makakaano tayo, mga 12,000. So, ayan, hindi dapat ito ang una kong vlog. Actually, may isa akong vlog, kaya nga lang, parang tumatabingi talaga yung, ewan ko ba, pag ano talaga, yung isa sa ano ng, ano ko natin yun? Ano ba? But anyway, yun na nga, hindi dapat ang upload ko. Ang unang upload ko ay, abangan nyo na lang. But anyway, yun nga, ito na namin dito sa Cavite, ang mag-walking sa, ano, papuntang Lapal. Kagabi na ako nag-jogging, kasi nga, kanina may ginawa ako ng nini ako ng bahay. Actually, inano ko yung mga tain ng puto. Kasi sobrang dami talaga nakakaloka. Pag nakaganon naman, magkano tabi niyo yung pelt ko, di ba? Naloloka ako. At yun nga, thank you so much kay San Kelto. Hiniram ko muna. Thank you so much. Nilaban ko agad, pero natuyo rin naman agad. Bumili ka na talaga ng ano, bumili ka ng walking machine. Para makapaglaba-laba na dyan sa condo mo. Mahal kasi magpa-laundry, na 1,000. Ilang perakong damit lang. No. Isan Carl, parang ang laundry lang, 1,000 per week. Tapos ilang damit lang yun. Ako'y nanghihinayang. Sabi ko, bumili ka ng walking machine, paglalaba ko ka. Kasi amal ka talaga maglaba, guys. Hindi ako maglaba. Ewan ko ba. Pero, yun naman, madali lang. Ilalagay mo lang yung labahan. Tapos, antayin mo lang ang matuyo, isasampay mo. After matuyo, kakupiin mo, di ba? Dali lang. So, ayan mga kanganger, nakauwi na tayo at hindi na ako mag-vlog. Kanina, nag-vlog ako very light doon. Kaya lang, medyo ang daming dumadaang tao. Pero yun nga, pagka-uwi ko, sabi ko by the way, naka-11,000 tayo. And, kung naghahanap kayo ng relo, puntahan nyo ang aking, diba? No, TikTok pala. Tingnan nyo ang aking walking doon, nakalagay doon yung relo na gamit ko. Umorder kayo para may may kitain din ako. Yun nga, nabasa ko kanina, regarding muna doon sa di ba, magulo talaga yung utak. Kaya sabi ko, mag-vlog ako today para ma-practice ko ang aking communication skill. Kasi nga, feeling ko magaling ako mag-ulat, pero hindi talaga ako magaling umika. Madali akong mawala sa train of thought ko. Kapag walang camera, kapag hindi naka-play ang cellphone ko, feeling ko ang dami kong kaya sabihin. Pero pag nandiyan na, ewan ko ba, nawawala ako bigla. Parang nalulot ako. Kaya sabi ko, sige, mag-vlog ako para ma-practice ulit tayo. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa ito, pero nawawala pa rin talaga ako minsan. At yun nga, sa last vlog ko regarding bahay, may nag-comment nun na parang, na lang yan, parang napanood ko na yan. Actually, naman, kasi ano ko naman na may pattern din talaga ako minsan na, pero wag kayo, yung healthy, yung jogging ko. Kailan pa ako nag-start? February, March, April, May, June, July, August. Ay, nakakalahating taon na ako. So, yun lang ang happy ako na hindi lang naumpisahan. Talagang tuloy-tuloy na to hanggang matagi boom. Hanggang matagi boom agad. Sana matagal pa. Pero yun nga, happy ako na yung fitness journey ko, yung health journey ko, tuloy-tuloy, hindi nyo man lagi nakikita, pero everyday, hindi ba everyday walking? Kagaya nung nasa iod ako, pinasama ako ni Kyle, pero hindi ko talaga, ewan ko ba ha, pag nasa gym ako, feeling ko madali akong maboard. Yung 5,000, kaya ko mag-10,000, kaya lang, pilit yun. Parang alam mo yun, yung parang pagod na ako, kahit 3,000 na pala ako. Nasa treadmill ka, parang, hindi talaga ako for that. Na yun lang napansin ko ha. Pero pag dito sa kahit napakalayo ng nilalakad ko, hanggang kanila Limuel, parang okay lang, masaya. Kasi alam mo yun, ang dami kong nakikita, tapos dami kong nakakalubong sa daan, nag-music ako. Pag gym, parang feeling ko, ewan ko, hindi ko masyadong talaga. Kasi mahiling sa gym. Kasi yun talaga yung parang ang kanya, natural habitat niya. Ako naman, ang natural habitat ko ay mag-walking sa daan. Piling ko lang naman So yun, parang hindi ko kaya yung mag-stay talaga sa ganong lugar. Tapos, namimik ko ang mga puno, ang mga, basta yun.
Nawala na naman ako, di ba? From ano to another. O ano na nga yun? Mga comment or nga, nun nga na ano na parang umpit na lang yan, umpit na lang naman kung mag-ano. Actually, hindi naman ako nagmamadali. Kaya nga, kahapon ba ako pumunta? Kaya nga pinuntahan ko na yung pag-ibig ko. Kasi ako naman, ngayon, kumbaga piling ko, ito na yung right time na kumbaga mangarap. Yan, akala mo talaga, hindi 35-year-old. Pero I mean, ang ano naman, ang dream naman siguro, wala namang ang timeline. Hindi naman ano, ako, aminado naman ako na marami akong palpak na mga sa buhay ko. Pero happy na lang din ako na, kumbaga, it's not yet too late. Humihinga pa naman ako, so I still have time to correct though. And yeah, ang gusto kong mangyari, lagi ko sinasabi before na ayoko magkabahay dito sa Manila. Kasi piling ko, sinong titira? Hindi naman ako titira dito. Eventually, kapag tumanda ako, gusto ko umuwi ako sa amin or gusto ko tumira sa province talaga like Palawan kasi may dagat, alam mo yun. Pero eventually, darating din pala ang time na alam mo yun, magkakaroon ka ng bagong gusto in life. Ako gusto ko magkaroon ng bahay dito na parang Cavite or Laguna. Actually, dalawang pinapipilian ko. Kasi hindi ko talaga kaya mag-Manila. Pero hindi naman ako nagmamadali din. Kasi kumbaga, okay ako na nangungupahan ngayon kasi dito malapit ka nila Aye, malapit ka nila Limuel, malapit sa ibang mga bayot, sa mga friends ko. Ang dami ko na kasing mga kaibigan dito, sila Pearl. So, alam mo yon, ang hirap na din kasing hindi naman ako hirap na pag lumipat ako, maghahanap na naman ng mga friends. Kasi nga, madaldal din naman ako off-cam. Pero iba rin yung nakahanap ka na ng community na feeling mo bagay ka, yung mga kapitbahay mo na mababait. So, alam mo yun, pero nangangarap ako na in 5 years time, kasi hindi naman ako nagmamadali. In 5 years time, malay mo magkaroon ako ng bahay somewhere sa Laguna or dito sa Cavite. And feeling ko kaya ko naman kasi hindi naman ganun kalaki yung ano. Pwede nga akong kumuha ng bahay na kahit hindi pa siya nakatayo kahit hindi pa ready for occupancy. Kumbaga, yung mababa lang yung monthly, mga 5. Wala na daw 3 to 5 ngayon, abisot ako. Hindi 5 to 7 or 5 to 9. Ganun, feeling ko kaya ko, yung mga ganun, 5 to 7, 5 to 9, kaya ko naman yun. Kasi ang inuupahan ko nga dito is 6,000. So, kung madadagdagan, I think kaya ko pa rin naman. May ilo-look forward pa ako after 5 years, pwede kong lipatan or ano. Yun nga lang, medyo mahaba yung bayarin kasi after, di ba, yung ibang bayarin parang 30 years yata umaabot. Pero feeling ko kaya ko yun. Kahit wala akong open job, alam ko kaya ko yun. Alam kong magagawa ko ng paraan yun, makakahanap tayo ng pera, pwede naman tayo rumakit. Maraming pagkakakitaan. But yun nga, ito na problema ko ngayon ay mga pusa. So nakita ko, ay Mingming, bawal tumae ha! Naglinis pa lang ako kanina. So may nakita akong post ni Juan Carl Latres na yung mga tao daw na mahilig sa pusa, sa aso, parang may instant may instant instinct na ay mabait na tao to. Diba? Karamihan talaga ng mga na mahilig sa aso at pusa ay masasabi kong mababait din talaga. Pero hindi lahat. Okay, hindi lahat. Kasi meron akong iba na kilala na sobrang hilig sa pusa or sa aso. Pero may pagka-demonyo din talaga ang mga ugali. Ha! Yung kumain dito. Yan ang problema ko ngayon, yung mga tae ng pusa. Ako guys, sa totoo lang, wala akong alagang pusa. Pero may mga pumupunta kasi dito, o pinapakain ko, mali ko nga pinapakain ko dito sa loob. Una, naging komportable na sila. Marami sila, 6, 7, minsan marami pa nga na pinapakain namin. Ang problema lang, nagiging komportable na sila. So, tumatayo sila dito sa bakuran ko. And, yeah, nagreklamo yung kasi pag natutuyo yung or hindi pa yata tayo, basta pag nangangamoy kasi at sobrang baho ng erna ng mga pusa. So, siyempre ako naman, kahit mahilig ako sa pusa, yun nga kahit mahilig ako sa pusa, kailangan mo na i-consider yung mga kapitbahay mo. Ako ito sila, dito. So, ngayon, medyo magiging stricto ako sa mga pusa. Bawal silang kung nakita niyo lang kanina, sobrang dami kong nilinis na mga erna.
Hindi ko alam kung nilagyan ko na nga ng ano, yung color blue na may tubig na ano, hindi pa rin, eh, ume-earn pa rin sila. Ano 'to, babantayan ko nito 24/7? Parang gawing bakit ano ulit, feeling ko hindi lahat, pero karamihan ng mga taong mahilig sa pusa or pet in general ay mabubuting tao, pero hindi lahat, hindi lahat. Kasi yung iba nga, eh, parang mapapano ka din 'no, na bakit ang mga Pinoy ang hilig sa mga may lahi na aso or pusa, pero 'pag yung mga askal lang, pinapabayaan lang. Maganda siguro kung pantay-pantay na nating titingnan or aalagaan ang mga pusa at aso kasi pare-pareho lang naman. Although maganda yung may mga lahi, pero alam mo yun, minsan mapapaisip ka, bakit puro may lahi lang yung inaalagaan, yung minamahal, ng iba, hindi ng lahat yung iba. So yeah, napapaisip lang din ako. Kayo ba, naniniwala kayo na 'pag ang tao ay mahilig sa animal or pet, 'pag may mga pet, mababait ba automatically? Comment down below. But anyway, magpiprito muna tayo at kakain tayo at may pupuntahan daw kami nila Aye. Aye, bumili ng kape, kakalabas lang.